Mga sangkay itong si Vice President Sara Duterte ngayon ay pinagtatawanan po, no, ng maraming Pilipino. Meron po kasi siyang sinabi, mga sangkay, na kung saan nagiging usap-usapan po ngayon. Pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo pa ay road to 2 million subscribers na. Kaya naman, ano pang hinihintay mo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, rekta po tayo mga sangay, kasi ito po yung balita. Pinagtatawanan po ngayon si VP Sara na marami sa ating mga kababayan dahil po sa kanyang payo. May payo po kasi siya. VP Sara, ito po mga sangkay yung report. VP Sara, may payo sa mga kabataan. Alam niyo kung ano ito? Magkaroon kayo ng magandang asal. Ito po yung payo niya sa mga kabataan na magkaroon daw po ng magandang asal. Ngayon, ang tanong dito, bakit siya pinagtatawanan mga sangkay ng marami sa mga Pilipino? Ito, binigyan din ni Vice President Sara Duterte ang kahalagahan hindi lamang ng edukasyon, kundi ang magkakaroon o pagkakaroon ng magandang asal sa kanyang pagdalo sa moving up ceremony ng mga mag-aaral ng Solidad Duterte National High School sa Davao City nitong Marso 30. Teka lang, akala ko, nakita ko lang, may eskwelahan pala ng Duterte sa ano? Hindi, kasi naalala ko mga sangkay, ang sabi nila, pag mga Duterte daw po, hindi po naglalagay ng kahit anong pangalan sa kanilang mga establishment o project. Di ba may mga ganun mga sangkay? Kwento-kwento. Kasi hindi daw tulad ng iba na pati airport pinapangalan sa kanilang pamilya. O di kaya tulay pinapangalan sa kanilang pamilya. Mga Duterte daw hindi ganun. Pero ito mga sangkay, nakita ko lang dito. Ito po. Yan po ay Solidad R. Duterte National High School. I don't know kung sino to. Basta Duterte mga sangkay. Okay. So ngayon, pinagtatawanan siya dahil ang kanyang sinabi, magkaroon daw ang mga bata na magandang asal. Ngayon, ito yung komento ng mga kababayan po natin. Tingnan po ninyo mga sangkay. Mapapa-aray ko siya dito pag makita niya dito. Ulitin ko lang, wala akong problema kay VP Sara, no? Mga sangkay, at tayo lamang po dito, nagkwekentuhan. No? Wala naman akong pakialam sa mga away nila sa politika. Ngayon, eto yung sinabi, itong si Ronald. Sabi po niya mga sangkay, ayan po, magbabasa tayo ng mga komento. Kasi yung tawa nito, ayan po, sobrang daming tumawa. Yan po yung reaction. Ngayon, ito yung mga komento. Sabi ni Ronald Digratian, it's simpler to say, mga kabataan, wag akong pamarisan. Mas simple daw po na sabihin mga sangkay na mga kabataan, wag akong pamarisan. Teka lang, bakit? Kasi nga po si VP Sara may mga statement po siya doon na, di ba nga po, talagang ibang-iba po yung ugali mga sangkay. Sabi naman ni Tolitz, apply it to yourself first so you can educate your followers too as well. Opinion po ito ng mga kapwa natin Pilipino, mga sangkay. Kasi ang problema kay VP Sara, di ba yung kapag mainit ulo niya, talagang sumasabog po yung kanyang sarili, mga sangkay. At ayun na nga po, nakakapagsalita po siya ng mga hindi magaganda. Tapos sinasabi pa po niya na hindi daw siya magpapatawad kay PBBM. Mga sangkay, alam niyo yun, pwede naman niyang itago na lang yun para hindi po gayahin ng mga bata, di ba? Pwede niyang itago, sabihin na lang niya sa mga tropa niya, hindi yung imimedya mga sangkay, di ba? Kaya ngayon, napagtatawanan tuloy po siya ng marami sa ating mga kababayan. Sabi ni Glenn na, Gesite, ha ha ha, coming from you talaga maganda siguro i-apply nyo muna sa pamilya ninyo. Sabi po yan mga sangkay ni Glenn, ayan po. Ngayon, ito pa. Tell it to yourself and to your supporters.
Sabi po ni Elizabeth. Sabi naman po ni Janet, mga sinasabi mo nakakatawa eh. Puro talbok sa kanya. So yung mga sinasabi daw po ni VP Sara nakakatawa kasi bumabalik din po sa kanya mga sangkay. Sabi naman po ng isa dito, yung iba kasi puro mga nagmumura eh. Ayaw natin na murang komento eh. Puro ano to mga sangkay, puro negatibo. Sa Raulo talaga, nag-advise pa talaga. Sabi po dito ng isang nag-comment mga sangkay. Sabi naman ni Lori Lee, set as a good example. Sabi naman ni Lourdes, sana ikaw ang naging role model, pero wala. Sabi po niya dito. Sabi naman ni Julie, tell that to yourself and practice it before you advise sa mga kabataan. Yan na po mga sangkay din talagang effect kapag may mga nakita sila sa'yo eh. Ngayon, mga sangkay, di ba, nakita nila na parang hindi naman ganun, hindi nagre-reflect yung sinasabi ni VP Sara sa kanyang sarili kasi nakita nila mga sangkay kung paano magsalita si VP Sara. Di ba, ang daming statement. I-try nyo lang i-search sa Google or YouTube. Makikita nyo doon yung mga kakaibang statement ni VP Sara na parang, bakit ganun? Mapapaisip ko, bakit ganun? Di ba? Tama naman, sabi ni Leonida Avenido. Tama naman yung payo niya sa mga mag-aaral. At sana dinagdagan niya na just follow what I say. Don't follow what I do. Yung ganda ng sinabi dito ha. 'Di ba? Tama naman yung payo ni VP Sara, 'di ba? Correct naman 'yun. Tama yung payo niya. Pero sabi niya, sana dinagdagan na just follow what I say. Kung anong sinasabi ko, yun yung gawin nyo. But don't follow what I do. Pero wag niyong gagawin kung ano yung mga ginagawa ko. Di ba? Gawin nyo kung ano yung mga sinasabi ko, pero wag niyong gagawin yung mga ginagawa ko. Kasi nga po, mga sangke, di ba, yung mga alam niyo na siguro yun, hindi na po natin kailangan, hindi na kailangan i-memorize pa. Dyan nga po siya nagkaka-issue ngayon, mga sangkay, di ba? Well, ano ang tingin nyo dito sa statement ni VP Sara? Tingin nyo ba makakatulong ito sa mga kabataan na bumait at maging maayos po yung pag-uugali sa kapwa Pilipino? O ito pa po ay naging ano pa tawag dito mga sangkay, naging katatawanan? No? Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.